Alright, hello everyone. Ang lecture natin ngayon pang General Psychology, which is, revihin ko lang, ang point ng Gen Psych lecture series is masigurado na yung mga psych majors na nagsisimula pa lang sa program, tama yung perspective nila sa psychology. Kasi kung may tamang perspective sa psych, meron ding maling perspective sa psych. So yun yung gusto kong iwasan. Ayoko yung mga future psychologists natin, mali yung pananaw tungkol sa ano ba talaga yung psychology. So, lahat ng lectures that I deliver under general psychology is again, to start early. Na bata pa lang sa field, nagsisimula pa lang sa program, tama na kaagad yung perspective sa psyche na pinag-aaralan natin sa psychology. So, ang dami ko na namang sinabi. Ang title natin for today, How Science Can Impair Mental Health. And this is a very surprising title kasi akala natin yung science lagi yung pabor, pro mental health. But in this lecture, papakita ko how such a good thing as science pwede pa siyang makasira sa mental health natin. Okay? So, opening verse tayo, Psalm chapter 42, verses 1 to 2, As the deer desires rivers of water, so my soul desires you, O God. My soul is thirsty for God, for the living God. When will I come and meet with God? For those of you who go to church, very popular tong verse na to, ginawang kanta yan. As the deer, if you remember the song, As the deer panteth for the water, so my soul longeth after thee. Pigilan nyo ako, malapit ko nang kantahin, pero wag na kasi baka makopyright. Okay? Pero yung song na yon, base yan sa Psalm 42 verses 1 to 2. Now, in this passage, gusto kong i-emphasize yung verse 2. Sabi dyan, My soul is thirsty for God, for the living God. When will I come and meet with God? Etong statement na yan, coming from the psalmist, can generalize or can be generalized, common experience yan ng mga tao, which is what? This statement reflects na meron talaga tayong spiritual needs. Sa Tagalog, meron tayong mga pangangailangang spiritual. And this is something universal. Lahat ng tao merong spiritual needs. Kasi 'di ba, remember in psychology, although hindi lahat ng psychologists naniniwala dito, but at least in my perspective of psychology, ang tao dual. Meron tayong physical dimension, yan yung pinapaliguan mo, yung katawan mo, yan yung tinututbrushan mo, yan yung ginagamit mo sa pagbabasketball, yan yung pinagpapawisan, yan yung kailangan matulog, yan yung kailangan pakainin. That's the physical dimension. But we are not all body. Meron din tayong spirito, meron din tayong psyche, yan yung pinag-aaralan natin sa psychology. And just like the physical body, itong psyche na to, may mga pangangailangan din. Yun yung sinasabi dito ng psalmist. The soul, my soul is thirsty for God. Mayroon siyang pangangailangan. Yung soul niya may pangangailangan, which is the presence of God. So yun lang yung gusto kong i-establish based on this passage. All human beings merong spiritual needs and that is something universal. I'm sure marami na namang nakataas ang kilay. Ano ang mga patunay na ang spiritual needs universal? Lahat ng tao may spiritual needs. Let me share with you some supports. Na lahat ng tao may spiritual needs. Number one, the universality of religion. Kahit saang lupalop ka ng mundo pumunta, merong konsepto ng religion. Ano ba ang point ng religion? Bakit ginagawa yan? This is human beings' attempt to connect to the spiritual world para makakuha tayo ng mga spiritual needs. We have a need for God. We have a need for worship. We have a need for divine forgiveness. So, paano natin makukuha yung mga yon? Ang tao gumagawa ng religion. And this is something universal, which is a support to the idea na, again, ang lahat ng tao merong spiritual needs. Kaya nga ang side comment ko dito, huwag nating i-demonize ang religion, huwag tayong magalit sa religion, especially young people today. Madalas, pag naririnig yung word na religion, negative ka agad yung attitude, no? Corruption, abuses, killjoy. But if you dig deeper, ano lang ba talaga ang point ng religion? It's something very important. Religion helps us meet our spiritual needs. Kaya wag natin i-demonize ang religion. In fact, kailangan natin ang religion. It is a necessity. Number two, another support. Na lahat ng tao may spiritual needs is, punta ka sa positive psychology, hanapin mo yung mga well-being studies. Ang dami-dami mga researches na nagpapakita that human beings, we need more than physical needs.
In fact, mas marami kang spiritual needs na nasasatisfy, mas gumaganda yung well-being mo. Mas nagiging happier ka in life. Again, the more you meet, the more you give yourself the different spiritual needs. Kaya nga mag-a-agree dyan si Abraham Maslow eh. Kaya yung theory ni Maslow, the hierarchy of needs, very in line with positive psychology. Paano ka magiging mataas ang well-being? Paano ka magiging masaya sa buhay? Ang sagot ni Maslow, you have to go beyond your physiological needs. Kaya nga siya gumawa ng hierarchy. Yes, mahalaga yung physiological needs. Kumain ka. Kainin mo yung mga favorite food mo. Kailangan may gulay ka. Kailangan matulog ka. Kailangan uminom ka ng tubig. But life is more than just food. Sinabi rin ni Jesus yan in the Bible. Man does not live by what? Altogether, bread alone. Huwag ka lang tinapay ng tinapay. Huwag lang puro katawan mo yung binibigyan mo ng needs. Alagaan mo rin yung espiritu mo. And how do you take care of your spirit? Bigay mo yung spiritual needs. Security, love, esteem, self-actualization. So, agree na agree si Maslow dito. Okay? So, the more you give yourself spiritual needs, according to studies, mas gumaganda yung well-being. So, side comment, for those of you na feeling nyo, mababa yung well-being nyo, nadidepress kayo, hindi kayo ganun kasaya sa buhay, ano ang diagnosis ni Maslow dyan? Maybe because kulang ka sa mga spiritual needs. Baka kontento ka na sa mga physiological needs. Number 3, another support to what I'm saying is the universality of justice. Anong pinagkaiba ng truth sa justice? Truth, yun yung paraan, which is a spiritual need, para ma-achieve mo yung justice. Kaya nga, di ba, all over the world, meron tayong mga korte. Anong ginagawa sa korte? Merong hearing. Anong gusto nating ma-achieve pag may hearing? Kapag may defendant, kapag may prosecutor, bakit sila nag-uusap? Bakit sila nagpapalitan ng ideas para mahuli yung truth? Kasi kapag nahuli mo yung truth, ano mangyayari? Doon magkakaroon ng justice. Now, the fact that all over the world, merong justice system, it means lahat ng tao all over the world, meron tayong appetite for truth. Which is, again, ulitin ko, a spiritual need. Truth is a spiritual need at lahat ng tao gusto ng truth. Walang tao ang ayaw ng truth. Agree ba kayo doon? Like sino dito, gusto niya makamit siya ng tao. Sana Lord, bukas makamit ako ng tao na laging magsisinungaling sa akin. Of course not. We always like to be with people who are truthful. Yung sasabihin yung totoo sa atin, yung hindi tayo lolokohin. And that is again something universal. Wala akong alam na society all over the world na ang isang core value nila pagsisinungaling. May alam ba kayong ganong country? Yung norm doon is magsinungaling. Wala akong alam. Kasi nga lahat ng society, we value truth. Alright? Kaya nga si Kristo, in-offer niya yung sarili niya, di ba? Anong sinabi niya? I am the truth. Because Jesus is the source of our spiritual need. So kung lahat ng tao kailangan ng truth, saan natin pwedeng makuha yan? We can get it from the words of Jesus. Hence, sinabi niya, I am the truth. Alam niya kasi, kailangan natin ng truth which is a spiritual need. So He offers Himself. You need this one, kunin mo sa akin yung truth. Yung truth ng buhay, yung truth ng spiritual reality, you can get it from the things that I teach. Nagigets nyo? And number 4, another support na lahat tayo may spiritual needs is personal experiences. Ito, hindi nyo ito madi-deny, sure ako. Ang mag-deny dito, sinungaling. How many of you here, along the way in your existence, nagkaroon ka ng craving for something that is spiritual tulad ng sumusunod? These are the fruits of the Spirit in the Bible. One time sa buhay mo, nagka-crave ka for love. Sino dito ganyan? Nag-crave for love, taas ang kamay. Nag-crave ka for kindness. Parang namimiss mo yung patience. Gusto mong maging gentle. Parang sawang-sawa ka na sa hostility ng mundo, gusto mo naman ng goodness. O, ngayon, may isa lang dyan na at some point, crave mo, it affirms, it confirms na indeed, spiritual being ka na merong spiritual needs. At ako, 100% confident, ipapaputol ko yung isang daliri ko sa kamay. Kapag may isang tao sa mundo na nagsabi na,
Wala. Never kong hinanap kahit isa dyan. Wala. Confident ako hindi mapuputol daliri ko. Because all human beings across different parts of the planet Earth along the way nag-crave at least sa isa dito. Because again, we are spiritual beings, we have to satisfy ourselves with these spiritual needs. Nagigets nyo? I-connect na ngayon natin yan sa science. Kasi remember anong title natin? How Science Can Impair Mental Health. So in-establish ko muna yung spiritual reality, that we are spiritual beings, na meron tayong mga spiritual needs. Anong kinalaman nun sa science? Eto na. Believe it or not, science can be used to prevent getting spiritual needs. Please lang wag nyo ko i-misinterpret dito. Hindi ako anti-science. I love science. Yung field ng psychology, which is what I do, is a science. So, hindi ko sinasabing masama ang science. Ang sinasabi ko dito, may certain presentation ang science na kapag ganun mo present yung science, it can lead to someone na magiging masama yung mental health niya. Bakit? Kasi mayroong presentation yung science that prevents people. Hinaharangan yung mga tao, pinipigilan yung mga tao, hinihinto yung mga tao to get the spiritual needs. Let me further explain. Ito yung mas comprehensive na framework. Ikaw to, yung craving psyche. You are a spiritual being in a body, meron kang mga spiritual needs, nagka-crave ka. Now, along the way, nag-aral ka ng science. Okay? Kung ano mang science yan, no? Marami kasing science. Biology, physics, medicine, syempre kasama dyan yung psychology. Ngayon, may isang presentation ng science na ang nangyayari, as you can see here, this red line, haharangan niya yung pathway o yung daan papunta sa spiritual needs na dapat meron ka. Para maging maganda yung well-being mo, para maging maganda yung mental health mo, kailangan mo to eh. Kaya lang, ang nangyayari, itong science na to, the way this science is presented, hinaharangan niya yan. Kaya, hindi mo na ngayon ma-meet yung spiritual needs mo. So, ang tanong ngayon, ano yung way of science na yan? In what way does science prevent us from getting our spiritual needs? Wow, Englishero. Bacon yata ulam ko kanina. Hindi, Tagalogin ko. Anong paraan ng siyensya or anong paraan ang ginagamit ng siyensya na nakakapagpahinto sa mga psyche natin na kunin yung mga spiritual needs natin? May pangalan yan. Ang tawag, scientism. I'm sure yung mga estudyante ko dito, alam na alam nyo tong scientism because I always teach this in my classes, no? So for those of you not familiar, ano ba yung scientism? This is a way of thinking about science. Paraan ito kung paano mo tignan yung siyensya. Wherein, naniniwala ka that science defines reality. Ang mga bagay na totoo, ang magsasabi niyan na totoo yan, science. So, lahat ng bagay na pinaniniwalaan mong totoo, naniniwala ka. Bakit? Kasi sinabi ng science. So, kapag may isang statement na hindi naman proven scientifically, hindi dumaan sa scientific method, ang sasabihin mo, hindi yan totoo. Kalokohan, fantasy, wishful thinking. Yan ang scientism. Binabase mo lang yung totoo, yung realidad sa sinasabi ng science. Kapag walang scientific evidence, which is very physical, walang physical evidence, hindi ko paniniwalaan yan. Basta hindi ko nakikita, hindi ko nahahawakan, hindi nahuhuli ng 5 senses ko, hindi yan totoo. Hindi lumabas sa analysis of variance, hindi lumabas sa t-test, hindi significant yung difference, hindi kayang ma-analyze statistically, hindi totoo yan. Because I only define what's real based on what science tells me. Kaya yung mga taong naniniwala dyan sa scientism, most likely, dinideny nila yung spiritual world. Wala silang pinaniniwala ang spiritual beings. For them, spiritual reality does not exist. Para sa kanila, ang totoo lang is the physical reality. Puno, totoo yan kasi nakikita ko. Yung upuan, totoo yan kasi nakikita ko. Inauupuan ko. Yung halaman, totoo yan. Naniniwala ako dyan kasi nakikita ko. It can be scientifically proven. Pero yung mga bagay na hindi ko nakikita, God, angels, demons,
hell, salvation. Hindi ko naman nakikita yan eh. Hindi ko naamoy, hindi ko natitikman. Therefore, hindi yan totoo. Ganon mag-isip ang isang tao na nahubog ng scientism. And actually, this is very popular in our culture. Ang dami nating mga expressions nito. Paano mo malalaman na ganyan ka na mag-isip? Ito yung mga statements na sinasabi mo. Let me give you some examples, no? Halimbawa, nagsabi ka ng isang statement, tapos yung kausap mo, sinabihan ka, nasaan ang citation mo? Yun. Mga psych majors, alam yung word na citation. Sinong author, what year niya sinabi yan? Anong journal article makikita yung sinabi mo? Yun, hinahanapan ka ng journal article. Na-research na ba yung sinasabi mo? Nasaan yung methods na nagpapakita na totoo yung sinasabi mo? Yun. Kapag kausap mo ganyan, most likely, naniniwala yan sa scientism. Anong year na publish ang sinasabi mo? Sa mga conferences, pag magsabi ka ng Bible verse, magsabi ka ng isang spiritual idea, ang sasabihin, let's keep this conversation scientific. Alisin mo nga, wag mong ilagay dito yung religious beliefs mo. Let's just keep this scientific. Siyensya lang yung pag-usapan natin. Kapag may nakausap ka, ganyan yung mga sinasabi sa'yo, especially kapag nagsabi ka ng something spiritual, yon, most likely yung kausap mo, naniniwala sa scientism. At alam nyo saan malakas ang puwersa ng scientism? Guess where? Universities. Ang daming ganyan. Especially, of course, saan? In the field of the sciences. Biology, physics, yan, even in psychology. Marami mga teachers ganyan mag-isip and they expect their students to think that way. Talagang papagalitan kapag nagsabi ng statement na wala sa scientific method. Yan yung ire-reply sa'yo. Yan. Anong year na-publish yan? Na-research mo na ba yan? Nasaan yung citation mo? Yan. Ang malungkot, maraming mga young psyche, mga students, young people, nandyan sa mga universities ngayon. Kaya nangyayari, lumalaki sila sa buhay na ganyan ang pananaw nila sa mundo. Na ang papaniwalaan lang natin is everything that is observable by science. At ang masakit pa dyan, hindi lang uso yan inside the universities, this is also prevalent. Para medyo Englishero tayo, no? From uso, prevalent. Prevalent ito sa labas ng university because it's so popular. Even our culture promotes, supports the idea of scientism. At maraming fan base to. Maraming mga fans ang sumusuporta sa idea na paniwalaan lang natin yung sinasabi ng science. Kasi may mga influencers dyan eh. May mga high priest yan of scientism. One example, si Lawrence Krauss. Tingnan yung sinabi ni Lawrence Krauss. Perfect example of someone under scientism. Sabi niya, it would be fantastic if science diminish the societal influence of religion. Palobohin natin yung science, maliitin natin yung religion. Since religion encourages people to force the universe to conform to their beliefs. Bottom line, pangit ang religion, sabi ni Lawrence Krauss. Science forces beliefs to conform to evidence of reality. Magpapalakpakan yung mga scientists pag narinig yan. That leads to much better policies for the society. Kanina yung mga scientists nagpapalakpakan, pero pag natapos ni Lawrence Krauss yung statement na yan, tatambling-tambling pa yung mga scientists na naniniwala sa scientism. So these words by Lawrence Krauss, again, perfect expression of what I'm talking about here, scientism. Nagigets nyo? Now, here's the problem. I-connect na natin sa mental health. Ang problema sa scientism is, marami mga bagay sa buhay, ang totoo, na hindi naman scientific. Don't you agree? Pag-isipan nyo, pause a little bit. Marami mga bagay totoo. Pero yung mga bagay na totoo na yon, hindi naman sila observable. Hindi sila mako-confirm ng science, pero totoo. Such as the following. Mga bagay na totoo, pero hindi naman kaya ma-confirm ng science, these spiritual fruits. Totoo naman ang love. Totoo ang joy, peace, kindness, goodness. But what do they have in common? Hindi sila observable. Hindi sila makikita sa test tube. Hindi mo pwedeng ilagay sa weighing scale. Hindi kaya ma-confirm ng science, pero totoo.
You see the problem with scientism? Now, ano ang magiging epekto niyan? Kapag yung isang kabataan naniwala sa scientism, dito na ngayon papalya yung mental health. Bakit? Kasi kapag ang tao naniwala sa scientism, so ito na yung paniniwala niya, walang spiritual reality. Right? Ang paniniwalaan ko lang yung base sa science. So, i-deny niya yung spiritual reality, walang heaven, walang hell, walang Diyos. Ang natural reaction ng taong hindi naniniwala sa spiritual reality, hindi na siya mag-a-attempt na i-meet yung spiritual needs niya. Make sense? Bakit ko pa hahanapin tong spiritual needs, hindi naman totoo yung spiritual reality? Nagigets nyo? So, ano ngayon mangyayari? Babalik tayo dito sa framework ko kanina. Right? Anong sasabihin ng scientism sa isang college student? Hindi ka spirit. Sagot, bakit hindi ka spirit? Ano sasabihin ng scientism? Hindi mo naman malagay sa test tube yung spirit. Wala namang empirical evidence sa talagang may spirit. So, hindi siya maniniwala na spiritual being siya, yung estudyante dito. Right? Walang spiritual needs. Kalokohan yan. Sabi ng scientism, bakit? Wala naman sa test tube yung spiritual needs. Hindi mo naman mahuli yan sa statistical analysis natin. Huwag mong paniwalaan yan. Lalo na to, usong-uso na to, walang Diyos. Yan yung sasabihin ng scientism. Bakit? Hindi mo naman masense ang Diyos. Nakita mo na ba yung Diyos? Nag-basketball na ba kayo ng Diyos? Sinasabi mo, yung kinakain mo ngayon, bigay ng Diyos yan. Nakita mo ba, niluto ng Diyos yan para sa'yo? Yan ang logic ng scientism. Therefore, God is not real. So kapag ang isang estudyante naniwala dyan, hindi totoo ang spiritual reality, boom, ano mangyayari? What's the point of getting into this? So mawawala na sa radar ng estudyanteng ito yung mga spiritual needs. Hindi na niya hahanapin yan kasi na-establish na wala naman talaga yung mga yan, kalokohan lang yan. Tapos yung mundo, which is evil, papalitan yan ng bago. Tuturuan ngayon yung tao na imbis na hanapin yan, anong sasabihin ng mundo? Anong sasabihin ng mga evil spiritual forces? Hanapin mo na lang material things. Yan ang kailangan mo. Ang tawag dyan, materialism. No? Very close yan sa scientism. Materialism is a belief system that tells you that you can be satisfied via physical things of the world. Sasaya ka naman, hindi mo kailangan ng Diyos, hindi mo kailangan ng forgiveness, hindi mo kailangan ng love. Ang kailangan mo, yung sarili mo, pasayahin mo. Mag-shopping ka. Yan. Taas ang kamay dyan ng mahilig mag-shopping. Hindi ko sinasabing masama yung shopping, pero kung yan yung pananaw mo sa shopping, yan yung paraan mo to make you satisfied in life, yan yung mali. Mag-travel. Yan ang kailangan mo. Kumain ka ng kumain ng mga gusto mo. Videohan mo lahat ng kinakain mo, upload mo sa Facebook, upload mo sa YouTube, upload mo sa Instagram. Inggitin mo silang lahat sa mga kinain mo. Mangolekta ka na lang ng mangolekta ng mga laruan dyan, which is usong-uso ngayon. Kung ano-anong mga laruan ng kinokolekta ng mga tao. Because it makes them feel happy. It makes them feel accomplished. Kaya kahit mahal, bibilin at bibilin pa rin at marami pang iba. Alright? Yan yung materialism. So, ito na yung ipapalit ng mundo doon sa mga spiritual needs na dapat kailangan mo. So, what happens? May negative effect ngayon yan. Remember, we are spiritual beings. Kung spiritual beings tayo, we need spiritual needs. Wala nga, binura, pinalitan ito. Ano ngayon mangyayari? Unti-unti, yung spiritual health ng tao humihina. Di ba? Parang katawan, hindi mo pa kainin yan, papayat yan. Magiging malnourished yan. So, yung psyche mo, ganyan dati. Naniwala ka sa scientism. Ito na lang yung mga inaatupag mo sa buhay. Puro kamunduhan. Ano nangyari? Yun. Humina na yung spiritual, yung psyche mo. Namula. Lumiit. Paliit ng paliit. Nagiging malnourished. Yun na. Doon na nagkaroon ng spiritual malnourishment. At yung spiritual malnourishment na yan, merong mga negative effects yan psychologically. That's one of the reasons kung bakit, boom, nagiging ganyan yung tao. Di ba? I mean, look at this. Number of Filipinos who think religion is very important drops from 83 to 73%. This is a strong evidence na talagang
totoo yung spiritual malnourishment. In fact, this can be both cause and effect eh. Pansin nyo? Bakit marami mga tao ngayon spiritually malnourished? Kasi marami mga tao ngayon materialist na, nahubog na ng scientism. At may mga effects yan. 'Di ba? Ito yung number na nagpapatunay na gumagana nga, malakas ang impluwensya ng scientism. Hindi na natin kailangan ng spiritual needs. Yung religion na yan, palitan na lang natin yan ng mga practical na bagay sa buhay. Yan. Kumita tayo ng pera. Mag-shopping na lang tayo kasi deserve naman natin to. So, yung mga tao na naniniwala, hindi na ngayon pumupunta sa religion to get their spiritual needs. At ang mga epekto niyan, ayan na. Gumawa ng study yung Philippine Social Science Council. Ano yung resulta from their study? Look at this. In 1991, 66% of Filipino adults attended church. Ilan percent? 66% noong 1991. Unti-unti lumalakas yung puwersa ng scientism. May kasama pang materialism. Mag-shopping ka na lang. Yan ang magpapasaya sa'yo. Deserve mo yan. Mag-travel ka na mag-travel. Videohan mo lahat ng kinakain mo. But by 2013, that number had dropped to 43%. For Catholics, mas matindi yung pagbaba. The decline was even more dramatic from 64% napunta sa 37% noong 2013. So, ibig sabihin, kung yung trend laging pababa habang tumatagal, ano pa kaya ngayong 2024? Wala pa akong statistics na nakita Kung meron, sabihin nyo sa akin, ilagay nyo dyan sa comment section. Pero kung susundan natin yung trend nito, pababa ng pababa habang tumatagal ang buhay, ang prediction natin ngayong 2024, baka mas mababa na lang sa 37% yung pumupunta sa mga churches to meet their spiritual needs. Again, these slides are strong evidences na talagang malakas ang puwersa ng scientism. At ang mga tao, unti-unti nang nagiging mga materialist. At hindi natin dapat to i-take for granted. You know why? Kasi, going back to this study, may mga effects yan. So, yung mga tao, hindi na nag-church, ayaw na sa religion, hindi na nami-meet yung mga spiritual needs. So, going back, wala na ito. Hindi na nila, marami mga tao ngayon, wala nito. Spiritually malnourished in terms of these things. At anong effect niyan kapag isang psyche hindi nakukuha yung mga needs na yan, ayan na, dyan na ngayon lumalabas yung mga ganyang balita. Rising mental health concerns. May bagong epidemic sa Pilipinas. Sabi ng Philippine Star, ang dami ng mga Pilipino ngayon may depression. Mataas ang level of stress compared to the global statistics. In the US, which is sobrang lakas talaga ng puwersa ng scientism, lakas ng puwersa ng materialism, steady increase din sila sa mga mental health issues. Again, bakit nakikita natin yung mga reports at yung mga numbers na yan? Anong explanation ko dyan? Kasi nga, hindi na nakukuha yung mga spiritual needs na dapat meron tayo. Kasi, hinihinto ng scientism. That's why scientism is really dangerous. That's how science, that we so love, that we so respect, can impair our mental health. O ngayon, applications. Ano yung mga pwede nating matutunan in today's lecture? Number 1, ituloy pa rin natin yung pag-aaral ng science. Kaya sinasabi ko kanina pa, di ba, hindi ako anti-science. I love science. Psychology is a science. Let's face it, ang science, nakakatulong naman talaga yan sa buhay. Nakakatulong din yan sa mga espiritu natin. Like, kaya may clinical psychology. Gumagamit ng siyensya yan. Because of clinical psychology, we have a lot of ideas how to deal with people with mental illnesses. Alam natin paano improve yung mga symptoms nila. Kaya may positive psychology. Gumagamit din ng science yan. Para alam natin ano yung mga dapat meron tayo para hindi magkaroon ng mental illness. You see the difference? Iba yung clinical psych sa positive psych. Ito meron lang masama sa mind. Gagawin mong normal. Ito wala pang masama sa psyche. Wala pang sakit. And you want to keep it that way. Yun yung pinagkaiba. But regardless, clinical psych man yan or passive psych man yan, saan natin nakukuha yung mga alam natin from these fields? By doing science. So let's keep on studying science.
Hindi ko hinihinto ang science. It's just that application number 2, as we study science, as we teach science, kung teacher ka, we should change the way science, specifically psychology, is taught. Palitan natin kung paano ituro yan. Kasi ang uso ngayon sa society natin, when we teach a field that is considered science, lalong-lalo sa psychology, very atheistic, very materialistic. Like for example, in psychology, ang usong katuruan ngayon is lahat ng psychological experiences mo can be reduced to physiological processes. Yang nararamdaman mong love sa boyfriend mo, yang nararamdaman mong close kayo ni Lord, yang kagustuhan mong makakinig ka ng worship songs, wala yan. It's all in the brain. Ang tao kaya naniniwala sa Diyos kasi yung brain nag-evolve to be that way. So, walang spiritual reality. Yung sinasabi mong spiritual reality, panloloko lang yan ng brain na nasa loob ng bungo mo. Yan ang usong psychology ngayon. Very materialistic, very atheistic. Now, don't get me wrong. I have nothing against biopsych or neurological, neuropsychology. Maganda yung subject na yan. Pero sana hindi ganyan yung presentation. Yung sasabihin mo, lahat ng spiritual experiences natin, gawa-gawa lang ng brain. Dapat babalansihin nyo. Yes, may role ang physiological processes. Sa psychological experiences natin, may role ang hormone, may role ang brain, may role ang nerves. 'Di ba? May role naman talaga 'yan sa psyche natin, pero dapat babalansihin mo. That other than the brain, meron din tayong espiritu na dapat pinag-uusapan natin sa psychology. After all, yung spirito, siya yung bida sa title na psychology. Kasi ang root word ng psychology is psyche, which means spirit. Hindi naman natin tinawag na brainology yung field natin eh. Psychology, psyche, the spirit. Ito dapat ang bida. At kung talagang you will dig deeper into the literature, you will realize ano ang relationship ng spirit sa brain. It is the spirit that facilitates the brain, not the other way around. Yung spiritual world, yung spiritual experiences, hindi yan gawa-gawa ng brain. Yan yung nasa sense ng spirit natin, which is reality. Totoong may spirit, tayo mismo spirit, totoong may spiritual world, totoong may Diyos, totoong may demonyo, totoong may heaven, totoong may hell, hindi yan gawa-gawa ng brain. In fact, yung spiritual world, the ultimate spiritual being who is God, siya yung gumawa ng brain. That's the right framework. Ganyan natin dapat itinuturo ang psychology. Application number 3. We need to expand or balance our source of truth. Ulitin ko, dapat babalansihin mo kung saan mo kinukuha yung mga truth na pinaniniwalaan mo. Again, ang tinuturo kasi ng scientism, sa science mo lang kunin yung truth mo. Pag walang sinasabi yung science tungkol sa truth claim na yan, like for example, may Diyos, ay hindi naman scientific yan, hindi pa naman napatunayan ng science yan, hindi totoong may Diyos. Mali. Kasi ulitin ko, maraming bagay sa buhay na totoo, pero hindi kayang ma-capture ng scientific method. Maraming sources of truth other than science. Again, don't get me wrong, please lang, wag niyo akong misinterpret dito. Ang science ba, pwedeng magbigay sa atin ng truth? Of course. Hindi gagana ang science kung walang truth in the first place. So science can reveal to us the truth, but it's not the only way. Truth can also come from God's revelation. Pwede ka rin gumamit ng logic mo. Gagawan ko ng ibang lecture yan. Ang isang bagay, alam mong totoo kasi may personal experience ka doon. Like, for example, alam mo na mahirap, masakit magmahal. Yan. Sino dito agree dyan? Mahirap, masakit magmahal. Now, for those of you who believe that, paano mo nalaman na mahirap o masakit ang magmahal? Sinabi ba ng isang journal article yon na mahirap o masakit magmahal? No. You know that because ikaw mismo naka-experience nun. Nagmahal ka, niloko ka. Diba? Oh, hindi ka naman nag-scientific method dun eh. Pero, alam mo na totoo yon. And of course, intuition. Lahat tayo may intuition, lalo na malakas daw ang intuition ng mga babae. Feeling ko, niloloko ako ng asawa ko. Pero wala siyang ebidensya. Only to find out later on, totoo nga, na niloloko siya ng asawa niya. See? Alam niya yung totoo kahit wala siyang ebidensya. Kahit hindi siya nag-scientific method, alam niya yung totoo. Kasi nga, may mga katotohanan sa buhay
na hindi kayang makapture ng science. Hindi lang science ang source ng truth. Kaya nga, no, whenever I teach this, naalala ko yung example ni Thomas the Doubter in the Bible. For those of you who are familiar with this, diba? So, Jesus was crucified, tapos bumangon siya muli after 3 days, nagpakita siya sa mga disciples niya. And the first time nagpakita si Kristo sa mga disciples niya, wala si Thomas. So, sinabihan lang siya ng mga kasama niya, si Master, diba, napako sa krus, patay na. After 3 days, nabuhay ulit, nagpakita sa amin. Ano sinabi ni Thomas? Which is a very the same attitude na tinuturo ng scientism. Ang sabi ni Thomas, unless I see in his hands the mark of the nails, wow, and place my finger into the mark of the nails. Grabe, yun yung standard ni Thomas, ha. Mahawakan ko mismo yung butas niyang kamay and place my hand into his side. Dito rin kasi sa tagiliran, binutas yung katawan ni Kristo. Hanggat mahawakan ko yung mga butas na yan, I will never believe. Grabe, no? Hindi man lang I doubt. Yung doubt kasi may pag-asa pang naniniwala siya. Ito talaga, I will never believe. In our language today, ang tawag kay Thomas, ano siya? Empiricist. Paniniwalaan ko lang kung ano yung nakikita ng senses ko. Hindi ko naman nahawakan yung butas na kamay ni Kristo eh. Hindi ko naman nahawakan yung tagiliran niya eh. Yung mga sinasabi niyo, kalokohan yan. Scientism yan. Fast forward, ano nangyari? Ituloy natin. Then he said to Thomas, si Jesus yan, nagpakita na finally after 8 days. Sabi sa Gospel of John, put your finger here. Pinakita na talaga ni Kristo yung mga butas niya. And see my hands, and put out your hand and place it in my side. Tapos pinagalitan siya ni Kristo. Do not disbelieve, but believe. Finally, from then on, naniwala si Thomas, my Lord and my God. Pero hindi pa tapos si Kristo dito. Nung in-acknowledge na ni Thomas na totoo nga that Jesus is alive, that Jesus is God, nag-side comment pa si Kristo eh. Sabi niya dito sa verse 29, Jesus said to him, have you believed because you have seen me? Siyempre, ang sagot dyan, yes. Yun naman talaga nangyari. Naniwala kasi nakita niya. Attitude of scientism. But look at what Jesus said. Meron siyang blines. Sino yung blines niya? Blessed are those who have not seen, ulitin ko, have not seen and yet have believed. In the Bible, kapag ginagamit yung word na blessed, anong ibig sabihin yan? Well-being. Happy. Happy are the people who believe in the spiritual things. Bakit? Kasi, kapag ang isang tao naniniwala sa mga spiritual things, sila yung nagme-make ng effort to get those spiritual things. Yung mga taong hindi naniniwala sa non-physical, dahil hindi nila pinaniniwalaan yung non-physical, hindi nila kinukuha yung mga spiritual needs. At dahil doon, hindi sila blessed, hindi sila nagiging masaya because they are not getting the things that they need to have. Yun yung sinasabi ni Kristo dito, mas masaya, mas maganda ang well-being ng mga tao na naniniwala sa mga spiritual things because they make an effort to get those spiritual things into their lives. Pero, going back to this, no? Going back to this slide, ang gusto kong i-contrast dito sa science, para i-emphasize ko yung word na expand and balance is, syempre yung revelation of God. Okay lang mag-science, no? Pero habang nagsa-science ka, habang ginagamit mo yung science as source of truth, huwag mong kakalimutan that God's word is also a source of truth. Hindi mo dapat minamaliit yung Bible. Mataas ang respeto mo sa science, dapat ganun din yung respeto mo sa God's word. Because both the Bible and the science are made by God in the first place. Kaya naman ginawa ng Diyos ang Bible. Kaya ginawa ng Diyos ang science. Iisa lang naman yung purpose. Because He wants His creatures like us to live our lives according to the truth. And there are two ways on how to see the truth. We have the Bible, which is God's word, the book of scriptures, and we have science, which is the book of nature.
So, huwag pinagsasabog yung Bible and science. Huwag minamaliit yung Bible. Huwag nakasimangot kapag nakarinig ng Bible verse sa isang scientific conference. Because both of these are made by God for one purpose, for us to get to know the truth. Ang problema, marami mga scientists ngayon, hindi ganyan yung framework eh. The more they study their science, the more nagiging atheistic ang attitude. Which is mali. Hindi dapat ganon ang epekto ng science sa tao. In fact, ang tamang epekto ng science sa tao, if you're going to see science the right way, science should move you closer. Mas pinapalapit ka sa Diyos na gumawa ng science na siya rin nagsulat ng Bible. Exactly the experience by Louis Pasteur, the father of modern microbiology. Ang sabi niya, the more I study nature, so gumagawa siya ng science, no? The more I stand amazed at the work of the Creator. Science brings man nearer to God. Yan ang tamang pananaw sa science. Science confirms that there's God. Hindi yung ginagamit mo yung science mo to disprove that there's no God, at ang religion, malaking kalokohan. Tulad ng sinasabi ni Lawrence Krauss. Yan ang epekto ng scientism, no? Ganyan ka na mag-isip kapag sinasamba mo na yung science and the scientific method. Application number 4, acknowledge spiritual truths. Now that I have shown you that it's true, spiritual being ka, at merong spiritual world, kailangan talaga paniwalaan mong meron talaga mga spiritual truths. Totoong may Diyos, totoong may eternity, demons, heaven, hell, at marami pang mga spiritual concepts. Totoo ito. Hindi to gawa-gawa lang ng brain. Pero sa dinami-dami ng spiritual truths, somebody asked me long time ago, ano yung dalawang spiritual truths sa tingin mo pinakamahalagang paniwalaan? Lalong-lalo na ng mga psychologists, para mas maging effective sila sa pagtulong sa mga tao in terms of mental health. Ang sagot ko dyan, ano yung dalawang yan? Number 1, all psychologists must start with the idea that the psyche is created in the image of God. Dapat dun nang gagaling. Hindi tayo evolved. Hindi tayo sumabog lang somewhere in the universe billions of years ago, tapos boom, tao na, may psyche na. No. Our psyche, our body is created in the image of God. Ang daming ang daming implications niyan. If the psyche is created in the image of God, gagawa natin na ibang lecture yan. Unfortunately, atheistic psychology today, hindi pinaniniwalaan yan eh. Ang uso ngayon, ang tao daw, nag-evolve galing sa lower forms of life. Laki ng difference. So that's the first one, no? Our psyche is created in the image of God, and number 2, it has something to do with the purpose of the psyche. Bakit ba lahat ng tao sa mundo ngayon nabubuhay? For only one purpose. Ang purpose lang talaga ng psyche sa mundo is ito: fear God and keep His commandments. And in so doing, habang ginagawa mo yung dalawang yan, God is glorified. That's the whole essence of life. Ang problema sa mundo ngayon, kaya marami mga mental health issues, ang daming alternatives na binibigay, binubura ito. Ang goal mo, magpayaman. Ang goal mo, sumikap. Ang goal mo, makagante sa mga umaapi sa'yo. Parang yung ginawa ng bida sa teleserye. Yan. Babangon ako at dudurugin kita. Yung mga ganyan mga title. So, many people, yun na yung mga goals. Napakalayo na dito. Anong effect? Mental health issues. Mali yung goal sa buhay, mali yung pananaw kung sino siya. Kaya ako naniniwala, all psychologists, all mental health professionals, dapat dito nang gagaling. Na yung mga taong kinakausap natin in our field, created in the image of God, ang disenyo niyan, dapat ganito ang buhay niya. Fear God and keep His commandments. Kapag ang tao, kapag ang psyche lumalayo dito, naniwala siyang galing siya sa unggoy, naniwala siya ang goal sa buhay, kumita ng 25 million, DSM-5 is waving. Application number 5, in connection to application 4 to, no? Secure spiritual needs. Ngayong in-acknowledge mo na totoo ang Diyos, eternity, demons, heaven and hell, dyan ka na ngayon magkakaroon ng motivation to get your spiritual needs.
Kasi totoong may spiritual world eh. Totoong spiritual being ka. Totoo rin may spiritual needs ka. Kailangan mong ibigay yan. Kailangan mong kunin yan. Kailangan mo yan. Necessity yan. Yung kaluluwa natin, kailangan ng worship. We need to worship God. We need salvation, forgiveness, gratitude, at iba't iba pang mga spiritual needs. At ano mangyayari sa isang tao na nakukuha niya yung mga spiritual needs na yan? Should we expect something good or something bad? Siyempre, something good. Ang mga taong nakukuha ang spiritual needs, satisfied na satisfied, busog na busog sa spiritual needs leads to spiritual fruits. Kaya yung mga taong busog na busog sa mga needs na yan, namumunga yung buhay nila. With what? Sabi ng Galatians, love, di ba? Joy, peace, forbearance, kindness, goodness, faithfulness, gentleness, self-control. Siguro naman agree kayo na kapag ito yung fruit ng buhay ng isang tao, walang DSM-5 ang kailangan dito. It makes us psychologically healthy. Diba? Kaya nga, babalikan ko, no? Just to summarize everything I'm saying here, how science can impair mental health? Ito yung tamang framework, kaya may check, no? Alam mo na may spiritual truths. One of the truths is you have spiritual needs, so what do? You secure those spiritual needs. Pumupunta ka sa church, nakikipag-fellowship ka, wino-worship mo si Lord. Sinusunod mo yung mga sinasabi sa Bible. As you do those things, nasasatisfy yung spiritual needs mo. Yan yung tama. Pero sa mundo ngayon, kasi nga usong-uso ang scientism, anong sinasabi ng scientism? Walang spiritual reality. We are all just bunch of cells and molecules. Pag naniwala ang isang tao dyan, ay wala naman palang point yung spiritual needs. Huwag na lang tayo maghanap ng spiritual needs. Ang hanapin natin, shopping. Ang gawin natin, lumamon ng lumamon. Ang gawin natin, mag-travel tayo na mag-travel, let's fall in love with the world. Yun. Diyan na ngayon nanggagaling yung maraming mga psychological issues. So this is the wrong framework. This is the right framework. And it all depends on how science is seen, on how science is presented. Kaya ang hiling ko lang sana talaga for those of you handling sciences, science subjects, sana kung teacher ka ng science, tama ang presentation mo sa mga bata kung ano ang science. Science does not disprove God. In fact, you need God for you to have science. Yun ang tama. Kaya nga, going back to this passage, just to close this lecture, itong sinasabi ng psalmist dito, that we are spiritual beings with a spiritual need. Closing message ko, don't let scientism stop you from quenching your spiritual thirst. You can do science because it glorifies God. It points to God. But don't forget, you are a spiritual being. You need God. You need spiritual needs para maging mas maayos yung psychological condition mo. Alright? So yun lang, yung maikli kong lecture, quote-unquote maikling lecture about how science can impair mental health. If you know someone teaching science, pwedeng i-forward ito sa kanila para maging mag-guide sila kung ano yung tamang paraan, paano i-present ang science sa mga estudyante. At kung ikaw psych major ka, remember, psychology is a science, sana this lecture help you na magkaroon ka ng tamang perspective kung ano bang ibig sabihin, what does it mean to be a psychology major and to do science in connection to the reality of God. Alright, yun lang. Thank you for listening. God bless everyone. Bye-bye.